Oy Maxine, aalis ka na kahit di ka pa kumakain? Kumain ka na muna. Pasigaw na sabi ni Mommy dahil sa malayo ng distansya ko mula sa kanila. Doon na lang po ako kakain, Mom. Sagot ko sabay suot ng aking helmet. At yon, sa pagmamadali nakalimutan ng magpaalam. Sambit pa ni Dad sabay hinga ng malalim. O ayan, bumalik. Bye Dad! Bye Mom! Sabay halik sa kanilang pisngit bumalik sa garahe. Pagbalik, tumambad agad sa akin ang aking motorbike. Ang ganda mo pa rin kahit ang tagal nang di kita naalagaan. Mabuti na lang nandito si Daddy para sa'yo. Bulong ko sa sarili. Sumakay ako sa aking motorbike sabay pinaandar at umalis. Nang bumabiyahe na ako halatang kapansin-pansin ako sa mga tao. Tumitingin sa akin na makasalubong ko sa daan o madaanan ko sa daan. Bukod sa malaki at magandang motorbike, maganda rin ako at kaaya-ayang tingnan habang sumasakay dito. Ilang oras din na naging biyahe ko dahil sa paglilibot-libot. Nakakapagod man pero sobrang saya at sulit talaga ang pagod sa pag-ride dahil sa magagandang tanawing madadaanan at makikita ko. Sa aking pagbabiyahe, nakaagaw pansin sa akin na isang magandang tanawin na malapit lang sa daan. Makikita na gagandahang bundok at lawak ng karagatan. Kung ketag pa siya muna akong huminto at magpahinga rito. Gayon din mapagmasdan ko ang magandang tanawin at na makasagap ng sariwang hangin. Mga kalahating oras ng aking pananatili sa lugar na to. Maya-maya marami nang nagsidatingan para magpahinga sa biyahe at mapagmasdan din ang magandang tanawin. Gayon din upang kumuha ng magandang litrato sa magandang view dito. Ang iba kasamang pamilya, may magjowa at magbabarkada. Samantarang nag-iisa lamang ako at walang kasama. Pero kahit ganun masaya pa rin ako. Ilang saglit pa'y dumami ang mga tao nagsidatingan. Bukod pa ron dumami rin ang sasakyan at motorsiklo na nakaparada sa daan. Dahil medyo nakaramdam ako ng gutom ng mga sandaling iyon, bumiyahe pa ako ng 10 minuto bago marating ang isang restaurant na hindi lang kalayuan sa pinaghintuan ko kanina. Sikat itong restaurant at maraming taong kumakain dito. Bukod sa masarap ang pagkain, magaganahan ka rin kumain at tumambay dito dahil makikita mo nagagandahang tanawin at lawak ng dagat. Habang kumakain, pinagmamasdan ko ang hampas ng alon. Maya-maya may dumating na grupo ng mga kalalakihan. Makakaagaw talaga sila ng pansin dahil sa maingay ito. Subalit hindi ko na yun pinapansin pa dahil sa abala ko sa aking panonood. Pagkatapos kong kumain, nagpasya na akong umalis para puntahan ang paborito kong lugar. Pero bago yon, kailangan ko na munang pumunta sa counter para magbayad. Well, ako na lang mag-a-adjust sapagkat abala ang lahat ng waiters at crew sa dami ng kumakain. Tamad pa naman akong pumunta. Kay lawak ng restaurant na to. Makapunta ka na nga lang ng counter na makapagbayad at makaalis na rin. Bulong ko pa sabay sandal sa likuran ng upuan. Maya-may pumunta ako sa counter at bumayad ng in-order ko. Pabalik na sana ako sa pwesto ko para kunin ang helmet ko na may nakabangga akong lalaking di ko inaasahang pangyayari. Oh my God! Malakas at gulat kong pagkasabi sabay lingon sa lalaking nabangga ko. Gosh, I'm sorry miss. Hindi ko sinasadya. Pasensya ka na talaga. Wika pa ng lalaking nakabangga ko na latang nagulat din sa nangyari. No, it's okay. Di naman ako napano and I'm sorry din. Ani ko pa sabay napakamot sa ulo. Kay ganda mo naman pala. Sabay tinitigan ako sa mukha. Anyway, sorry talaga. Hindi ko sinasadya, promise. Sabay kamot sa kanyang noo. Ngumiti ako ng konti. Ayos lang, alam ko naman yun eh. Wika ako sabay ngiti ng konti sa kanya. Pasensya na talaga. By the way, I'm Marlon. And you? Sabay abot ng kamay para makipagkamay sa akin. I'm Maxine. Agad din ako nakipagkamayan sa kanya. Maya-maya pa habang abala kami sa pag-uusap dalawa ng lalaking nakabangga ko na si Marlon, may lalaking tumawag sa kanyang pangalan. Oy pre, nandyan ka lang pala. Kanina ka pa namin doon hinihintay. Sana bang in-order mo? Tanong ng lalaking kausap niya. Naku pare, pasensya ka na. May inayos kasi ako eh. By the way, meet my friend. Wika ni Marlon sabay tinignan ako habang nakatalikod. Nakatalikod ako dahil may kausap din akong waiter. Ilang saglit lang tapos ang pag-uusap namin at agad din na binanggit ni Marlon ang pangalan ko. Meet my new friend bro, Maxine. Sabay tingin sa akin habang nakangiti. Maxine? Pagtatakang sabi ng kasama niya. Napalingon ako nang banggitin ni Marlon ang pangalan ko at paglingon ko, nabigla ako at laking gulit ko sa akin nakita. What? Gulat kong pagsabi habang di makapaniwala. Napatigil akong bigla ng sa aking paglingon. Si Pancho nakita ko na siyang kausap ang lalaking nakabangga ako na si Marlon. Nanlaking bigla ang mata ni Pancho na makita ko. Oh Maxine, is that you? Nagtaka tila na nito si Marlon sa naging reaksyon ni Pancho. Wow, wait, don't tell me magkakilala kayo.
Sabay tinitigan kami isa-isa ni Pancho. Yes bro. Actually, magkakilala nga kami ni Maxine. Wika pa ni Pancho sabay napahawak sa kanyang batok at saka napangiti na tila parang hindi makapaniwalang nakita kaming muli sa isang lugar. At magkakilala rin kayo? Tanong ko naman sa kanilang dalawa, sabay turo ng aking daliri sa kanila. Napatingin naman sa akin si Marlon. Yes Maxine. Actually, magkabarkada kami niya ni Pancho since high school. Sambit pa niya sabay napakagat sa kanyang labi. Okay. Kaya pala. Nakita na naman tayo ulit, Maxine. Sabi ko naman sa'yo, maliit lang tong Laguna para sa atin eh. Wika pa ni Pancho at panay ang ngiti sa akin. Napatingin ako sa labas sapagkat hindi ko rin may kakailang nasiyahan at tatawa ako sa maling pagkikita namin ni Pancho. Actually, nagulat ako. Hindi ko ina-expect to. Talaga nga namang maliit lang tong Laguna. Kalain mo ba naman na dito pa talaga tayo magkikita? Subalit kahapon lamang ang huli nating pagkikitang dalawa. Sabi ko naman sa'yo, lahat may dahilan at paraan. Ani Pancho habang pinagmamasan akong mabuti. Siguro mas mabuti pa, mag-usap tayo nakaupo. Nakatayo lang tayo kasi dito't ilang minuto na eh. Hindi ba nangangalay yung mga tuhod ninyo? Sambit pa ni Marlon sabay napatawa. Oh, I see. Pangiting sabi ko. If you don't mind, Maxine, ayos lang ba sa'yo na yayain ka namin sa table namin nang sa ganun makilala mo rin ang iba pa naming tropa? Sa amin kasi mas mabuti yun eh. Sabi pa ni Marlon sabay napatingin sa table na kinauupuan la. Sure, kung ayos nga sa inyo, syempre naman. Maxine, ikaw pa ba? Halika na't papakilala kita sa mga kaibigan ko. Sabay hawak ni Pancho sa akin kamay. Pagdating sa table ni na Pancho kung saan masaya nagkukwentuhan ng mga kaibigan nila, matinda talaga tong karisma ni Pancho. Kalain mo ba naman? At pati rito sa Laguna may bebot siya? Nako Karin! Wika pa na isang kaibigan ni Pancho na si Ansel na makita niyang magkahawak kamay ng dalawa. Natigilan ako at nabigla sa sinabi na isang kaibigan ni Pancho, lalo't may binanggit siyang pangalan, Karin. Tiniko mo yung bibig mo, Ansel ha? Sambit pa na isang kaibigan nilang si Ivan, sabay bunggo sa kanyang balikat. Sira ulo ka talaga, Ansel. By the way guys, would you like to meet my new friend? Maxine. Maxine mga kaibigan ko pala. Si Ivan, Joshua at si Ansel. Pakilala pa ni Pancho sa mga kaibigan niya. Hi guys, kinagagala ko kayong lahat na makilala. Ani ko sa ngiti ng kaunti. Maupo ka pala, Maxine. Sabay abot sa akin ni Pancho ang upuan. Anyway, pasensya ka na, medyo malakas kasi man-trip to mga kaibigan ko eh. At wag mong seryosohin ang bawat sasabihin nila sapagkat sasakit lang utak mo kakaisip. Dagdag pa ni Pancho na tila may kakaibang kinikilos. Ayos lang, sanay naman ako makisabay sa kahit anong trip. Maikling sagot ko sabay ngiti ng konti. Tubong Laguna ka rin ba, Maxine? Tanong pa ni Joshua sa akin habang kanina pa nakatitig sa akin. Yes, Tubong Laguna ako. Pangiting sagot ko sa kanya. Anyway, matagal na ba kayong magkakilala nitong kaibigan namin na si Pancho? Tanong naman ni Ivan, sabay tinitigan si Pancho. Actually, biglang naputol ang aking pagsasalita dahil sa biglaang pagsasalita ni Pancho. Actually, matagal-tagal na rin kami magkakilala nitong si Maxine. Honestly, we met in General Santos when she's currently working as nurse doon. Wika pa ni Pancho, sabay tiningnan ako. Kaya naman pala, siguro hindi alam yan ni Karin. Sambit pa ni Ansel siya namang binanggit ulit ang pangalan ni Karin. Who's Karin? Malakas sa tanong ko pa, sabay nagtaka at napapaisip. Palihim namang binunggo ni Joshua si Ansel sa kanyang balikat na siya namang kinabalisan nito. Karin? May sinabi ba akong ganun? Pagkukunwari pa niya. Nako, huwag mo nalang pansinin ang sinasabi nitong si Ansel. Hindi mo lang siya maiintindihan. Wika pa ni Ivan. Sabay huminga ng malalim at napatawa ng konti. It's okay. Hindi naman yun big deal para sa akin eh. Pangiting sabi ko pa sabay tiningnan si Pancho habang di mapakali sa kanyang sarili. Don't listen to them, Maxine. Mga baliw kasi itong mga kaibigan ko. Kung ano-ano na lang itong sinasali sa ani pa ni Pancho. Ngumiti na lang ako at di na kumibo pa. By the way, Maxine, ano palang ginagawa mo? Bakit ka napadpad sa lugar na to? Biglang pag-iiba ng tanong ni Marlon sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. Actually, nag-solo ride lang ako. Medyo boring kasi sa bahay kaya naisipan kong mag-ride. So you mean, ikaw lang mag-isang nag-ride at wala man ng kasama? Oo, tama ka. Hindi ba parang ang lungkot naman yan? Tanong pa ni Ivan habang abala sa kanyang kinakain. Nasanay naman na ako eh. Mag-isa? Wala na kasi ang mga kaibigan ko rito. Nagtatrabaho sa malayo at ang iba naman may sarili ng pamilya kaya eto, mag-isa na lang talaga ako.
Wika ko sabay inom ng tubig. All this time, ikaw lang talaga mag-isa? Pag-aalinlangan pang tanong ni Pancho, naratang may pagkabahalang makikita sa kanyang mukha. Yes, Pancho. At wala naman yung problema sa akin. Dahil sabi ko nga, sanay ako mag-isa. Daan-daan ko siyang tinitigan at tsaka tinaasan ng isang kilay. Kumagat labi na lang si Pancho at di na nagsalita pa sa sinabi ko sa kanya. Iba rin ang trip mo, Maxine. Nagra-ride ka na ikaw lang mag-isa? At saka babae ka pa naman. Sambit ni Marlon habang nababahala. Well, sa katunayan, nagagawa ko lang naman ito kapag umuwi ako dito sa Laguna. Minsan lang kasi sa isang taon na kumakauwi, kaya kapag nandito, nagra-ride talaga ako. Maikling sabi niya sabay ngumiti. Ang astig mo naman. Di naman sa ganon. Maiba nga ako. Bakit di mo kaya isama ang kaibigan mong may pamilya na? Masaya pa rin naman yun eh. Minsan ka na nga lang makauwi dito. Pwede namang pagbigyan niya na. Wika pa ni Pancho sabay napapaisip. Naku, malabo yata mangyari yan, Pancho eh. May pamilya na sila at saka mas priority nila ang kanilang pamilya kaysa sa barkada nila. Sa bagay, may point ka nga rin naman. Maaga bang nakapagpamilya ang barkada mo, Maxine? Tanong ni Ansel. Napatingin ako sa kanya't napaisip. Oo, yung iba pagka-graduate ng college nag-asawa na agad. Meron din namang iba inunang trabaho kaysa sa mga ganyang bagay. Katulad ko. Ani ko sabay taas ang 2 kilay. Mabuti nga yan. Pero wag naman puro trabaho lang. Kailangan din na lumugar ang magbuklod ng pamilya, right? Yeah, right. And the right time and in the right person as well. Ikaw ba, Maxine? Kailan mo ba plano mag-asawa, ha? Biglang tanong ni Marlon. Halatang seryoso ang pagkasabi niya. Nagulat ako sa tanong mo na yan, ha? Sabi ko, tinignan siya. Oh, I'm sorry. Madaldal lang siguro ako. Pasensya ka na't ayos lang naman kahit di masagutan yung tanong ko. Aniya pa sabay napatawa at mabilis sinakpan ng kanyang bibig. Di ko naman napigilan tumawa. No, it's okay. Gusto ko nga yung may madaldal akong kausap. Actually, di pa naman sumagi sa isipan ko yung pag-aasawa. Sa akin, trabaho muna at pamilya ko sa ngayon. Sa katunayan din naman yan, minamadali ko lang at kusay naman yan darating. Darating at darating talagang taong nakalaan o nakatatana para sa'yo na magiging kabayak ng iyong puso. Wika ako sabay ngiti at buntong hininga. Ini mo ba siya nahanap? Sambit ni Pancho na halatang seryoso ang kanyang pagkasabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya sabay tingin sa kanyang mata. I mean, hindi mo ba nakita o nahanap ang lalaki sa tingin mo siya na magiging kabayak ng puso mo? Napagalaw ako ng konti sa aking kinauupuan. Sa tingin ko, hindi pa siguro. Parang di ko pa nakikita yung taong sinasabi mo. Ani ko, sabay iwas ang tingin sa akin. Ganun ba? Sige, sabi mo eh. Sabi pa ni Pancho, sabay napasandal sa likod ng upuan. Tila napapaisip sa akin sinabi. Bakit ba, Pancho? Wala. Gusto ko lang malaman. Maikling sagot niya, sabay hinga ng malalim. Anyway, maiba ako na usapan. Saan ka ba pupunta pagkatapos ito, Maxine? Sambit ni Marlon. May pupunta na akong lugar. Naging paborito ko tong pasyalan since childhood. Pangiting sabi ko sabay tingin sa labas. San ba yun? Tanong ni Pancho sabay dampot ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Medyo hindi naman kalayuan dito. Siguro mga 1 oras na biyahe pa. Parang malayo na, medyo malapit nga. Sabay napatawa si Marlon. Pwede ba kaming sumama dyan sa sinasabi mong paborito mong lugar? Para kasing maganda? Wika ni Pancho ang nakangiti at nakatitig sa akin. Well, maganda nga para sa akin. Maganda at naging memorable kasi yung place na yun sa akin kaya napakaganda nun. Ewan ko lang sa inyo kung magagandahan kayo. May tambayan din sa tabing ilog itong sinasabi kong lugar. Paliwanag ko at napahawak sa aking leeg. Tabing ilog? Naku, tiyak maganda nga yan. Makaka-relax ka talaga lalo kapag marinig mo yung agos ng tubig sa ilog, di ba? Dugtong pa ng kaibigan ni Pancho na tila parang may nakikitang excitement sa mukha. Tama nga. So, pwede ka ba yung makisabay o sumama sa'yo, Maxine? Kung yan ay ayos lang sa'yo. Saad ni Marlon. Sure, that should be no problem. Wika ko sabay ngiti sa kanilang lahat. Thank you, Maxine. Ani pa ni Pancho sabay kinandatan ako ng palihim. Napaganda at napatagal ang usapan namin ni Pancho kasama ng tropa niya. At tungkol naman sa aming dalawa ni Pancho ay talagang nag-iba ng pakikitungo namin sa isa't isa. Mas naging close kami ng konti kumpara nung dati. Tila parang di na alintana sa aming dalawa ang mga nangyari noon na para bang maliit na bagay lamang yon at hindi na big deal. Pagkatapos sa aming pag-uusap, nagpa siya kaming umalis para punta ng lugar na sinasabi ko sa kanila sa labas ng restaurant. So, aalis na ba tayo ngayon?
sabi ni Marlon, sabay kuha ng kanyang suot na jacket. Ano pa ba sa tingin mo? Siyempre aalis tayo kaya nga nandito tayo sa labas ng restaurant, sambit ni Ivan. Piloso pa talaga to, sabay bunggo ng balikat ni Ivan. By the way, Maxine, sasakay ka ba sa amin? Tanong niya sa akin. Hindi siguro kasi dala ko naman yung motorbike ko. Ani ko pa sabay suot ng salamin ko. Oo nga pala, nakalimutan ko. Sabay napakamot sa kanyang ulo. Eto talagang si Marlon. Paano nga ba makakarating dito si Maxine kung wala siyang dalang motor? Sambit naman ni Ansel sabay batok at tumawa. Ikaw talaga, kanina ka pa. Balo talaga tong tao na to. Napatawa si Mancho. Magtigil nga kayo dyan. Maxine, saan ba ang motorbike mo? Tanong nito habang abala sa pagtingin-tingin sa paligid. Nandun sa likod nakaparada. Saglit lang at kukunin ko. Ani ko sabay lakad papuntang parking lot para kunin. Matapos kong kunin ito sa likod, agad akong bumalik sa kinaroroonan na Pancho. Nang pagkarating ko malapit sa kanila, sakay ng aking motorbike, kitang-kita ko sa kanilang matang pagkamangha at pagtulala na makita nila ako nakasakay sa isang astig at malaking motor. Kapansin-pansin din ang pagtulala at paganga ng mga bibig ni Pancho habang matima kong pinagmamasdan. Shit! Napaka-hot! Napaka-astig at napakaganda niyang tignan. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi makatitig sa kanya ng husto at hangaan siya ng ganito. Ibang-iba na talaga ang Maxine na siyang nakilala ko 1 year ago. She's damn sexy. Bulong pa ni Pancho sa kanyang sarili at parang inuhubadan niya ako sa parang ng kanyang matiim na pagtitig sa akin. Wow! Ang hot niya, dude! Manghang pagsabi ni Ansel na talagang naaakit siya sa parang ng kanyang pagtitig. Oo nga, dude. Ang angas at ang astig niyang tingnan di nakakasawa. Dagdag ni Joshua sabay tulala din na nakatitig sa akin. Ang ganda-ganda niya at ang astig. Sambit ni Marlon sabay napabuntong hininga. Sobrang hot at astig mo, Maxine. Di nga ako nagkamali sa'yo. Bulong ulit ni Pancho sa sarili. At na makalapit ako sa kanilang tapat. Shall we go? Sabay tinitigan ko sila isa-isa. Ang sarap mo. Biglang sabi ni Ansel na pinagtaka ko naman. What? Malakas at gulat na pagsabi ko. Ang ibig niyang sabihin, masarap daw yung kinain niya kanina. Sulpot naman ni Pancho, sabay palihim na binunggo si Ansel. Ganun ba? O paano, alis na ba tayo? Ang astig mo, Maxine. Bagay na bagay sa yung big bike. Maganda na nga yung big bike mo, maganda pa yung rider. Wika ni Marlon sabay ngiti habang nakatitig sa akin. Oy, iba na yan. Pabiro pa ni Ivan sabay tawa ng kaunti. Oy, tumigil nga kayo dyan. So paano, aalis na ba tayo? Sambit pa ni Pancho sabay napatingin sa kanyang relo. O sige na nga na makapunta tayo sa lugar na sinasabi ni Maxine. Parang gusto ko kasing matulog at magpahinga roon. Ani Marlon sabay napakamot sa kanyang ulo. Tamang-tama dahil may mga kuburo na pa pwedeng pagpahingahan. Wika ko. O tayo na. Nagsimula kaming umalis. Nauna akong bumiyahe at sumunod lang sa kanila sa likuran ko para sundan ang aking bawat daraanan papunta sa aming destinasyon. Sa sasakyan habang nagmamaneho siya. Parang sinayang kita nang iwan kita, Maxine. Sana'y wala pang namamagitan sa inyo ng lalaking kasama mo ng isang araw sa mall. Bulong ni Pancho sa sarili habang napapaisip ng gusto. Umabot na mahigit 1 oras ang pagbabiyahe namin bago narating ang destinasyon at na makarating kami agad kong pinakita sa kanilang lugar. Anyways, boys, welcome to my favorite place, the Hidden Forest. Ito na ba yung lugar na sinasabi mo? Nasa na yung ilog at kubong sinasabi mo? Pagtatakang tanong ni Marlon na tila para nakuhero sa lugar. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.